OMG! Anong ginagawa ni Kamari sa hospital? Tara mga Kamari, ating alamin. Wari ko'y parang ari magbibis ng hospital ka. Abay, bakit nga kaya? Sa mapagpalang araw na naman mga Kamari. Tumaan nga lang kami dito sa may gasolinahan at papunta kami ngayon dito sa may hospital. Medyo malayong hospital nga ang pupuntahan natin ngayong araw na ito. Siguro mga nasa 35 minutes drive din. Dito kasi ako ni-refer ng GP ko sa braso at ipapacheck up nga at titingnan kung namamaga pa rin. Madilim ang langit, mabuti na lamang at hindi masyadong malamig ngayon. Sakto at nagkataon nga din na nakabakasyon sa trabaho ang aking asawa kaya naman hindi tayo magpa-public transport ngayon. Alam niyo, mabuti na nga lang dito sa UK hindi sasakit ang bulsa mo pag meron kang check-up. Pag tumira ka kasi dito, kailangan ay magbayad ka ng national insurance. Kinakaltas na yun sa iyong sahod monthly, depende sa iyong sasahudin. So hindi ka talaga mamamroblema ng napakalaking hospital bills. Yun nga lamang minsan ay napakatagal maghintay ng appointment or di kaya naman minsan ay inaabot pa ng buwan. Lalo na kapag hindi talaga urgent ang check-up mo. Tara, samahan niyo ako mag-self-check-in dito. Dito ako sa hospital ngayon. Mag-x-ray. Pinagpapalit nila ako ng dressing gown. Na-check up na nga ako ng orthodoctor at ang last x-ray ko nga ay March. So ngayon ay gusto niya akong mapa-x-ray para makita kung may pinag-iba daw ba yung aking braso. So ayan, nakasuot na tayo ng ating gown. Hospital gown. May dalawang tao ahead of me kaya naghihintay ako dito sa harap ng x-ray department. Kaya na nga si Daddy may kausap habang hinihintay akong isa lang sa x-ray. Mabuti na nga lamang din at walang masyadong tao dito. So yan, natapos na ang ating x-ray. Magbihis na tayo. Ayan. Tapos na tayo. Basa pa ang buhok ko mga Kamari. Mayusin natin. Tapos na ang aking appointment. Sa mga puntong ito nga, papunta na kami ng car park at pauwi na kami. Pupunta muna pala kami sa school at susunduin namin si Cassie kasi saktong-sakto sa paglabas niya ang aming pag-uwi. Medyo na traffic lang ng konti pero sigurado namang aabot pa rin sa pagsundo sa batang makulit. Ito nga lang din ang perks ng may sasakyan dito sa London. Di mo kailangan magmadali. Di mo kailangan makipagsiksikan sa bus or sa train or bumayad ng napakamahal na taxi. Kung nagkataon nga na wala kaming sasakyan, di kami ay magpa-public transport o di kaya naman magta-taxi. Pinauna na nga namin si Ate Lore na pick upin si Cassie para siguradong aabot kami. Ayan, tignan nyo na, napakakulit. Tapos nga namin dito ay dediretso kami sa town at nagre-request sa mga bata na lumabas. Sakto nga rin at meron pa rin ako mga kailangan bilhin para sa aking mga pangregalo ngayong Pasko. Ay, wow! Tulungan mo yung mag-bebe. Binigyan ng Father Christmas. So happy naman ang baby ko. Galing Ayan, at pagkasundo nga namin kay Cassie ay dumiretso na nga kami dito sa may town center at nagpark na kami sa may taas ng St. George's. Medyo nagugutom na rin daw itong batang ito kaya lang ay kailangan din namin pumunta muna ng toilet para makapag-freshen up kahit papaano. Nakapang Christmas outfit nga itong bata dahil meron nga silang Christmas dinner sa school. Ayan, at bababa tayo sa second floor. Ayan, at medyo nagliligalig pa nga daw at nasakit daw ang kanyang daliri. Ewan ko kung saan ba ito nasagi. Ouchie-ouchie daw. Kapag ganito nga ang batang ito, ibig sabihin ay sobrang napagod sa school kaya medyo grumpy. Sa totoo lang mga Kamari, kaya lang kami talaga nagpunta din sa town ay napakarami ko pang gustong bilhin at kailangan biling pang regalo. Kahirap kapag katongda na lamang talagang kulang.